Binitawan ni Lu Sheng ang Red Star Dragon Pattern Spear. Tumusok ang dulo ng sibat sa lupa, habang ang katawan nito ay nananatiling nababalot ng malakas na spiritual power malapit sa hawakan. Ang binata ay nakahawak sa kanyang ulo gamit ang isang kamay, nag-iisip. Si Lu Sheng ay bahagyang nayayamot. Marahan niyang pinindot ang gitna ng kanyang noo, isang paraan na parang pagpalo sa lumang kapag mahina ang signal, sa pag-asang mas lilinaw ng kaunti ang signal mula sa kanyang tatlong immortal cells. Sumimangot si Lu Sheng. Ang pakiramdam na ito ay hindi maaaring isang maling kutob lamang na dulot ng immortal cells. Ipinikit ni Lu Sheng ang kanyang mga mata, ginamit ang kanyang spiritual power para pakiramdaman. Tanging kapag siya mismo o isang taong napakahalaga sa kanya ang nasa panganib sa lamang siya nakakaramdam ng ganito. Sino kaya ito? Ang pag-aaral ng martial arts ay patuloy na paghuhukay ng iba't ibang mahiwaga at hindi kapani-paniwalang kayamanan sa loob ng katawan ng tao. Ito rin ay martial arts divine ability. Ang paghula sa panganib o swerte ay isa ring uri ng maliit na martial arts divine ability. Sa mga ordinaryong martial artist, ang kakayahang ito ay nagmumukhang martial arts intuition na mas matalas na pakiramdam sa panganib, na tumutulong sa kanila na iwasan ang mga mapanganib na lugar o makaharap ang mga kalabang hindi nila kayang talunin. Ngunit ang tatlong immortal cells ni Lu Sheng ay may life level na malayong lampas sa ordinaryong martial artist, kaya't ang kakayahang ito ay mas pinalakas at pinalawak. Hindi lamang niya kayang malaman ang panganib para sa sarili, kundi pati na rin ang posibleng hinaharap ng mga taong malapit sa kanya ay halos nalalaman niya. Biglang tumalim ang tingin ng binata. Bigla siyang napasigaw, hindi maaari. Ngunit sayang, masyadong malabo ang signal, hindi niya mahanap ang eksaktong pinagmulan. Hindi alam ni Lu Sheng kung siya ba o isang taong mahalaga sa kanya ang nasa panganib. Ang mga taong pinahahalagahan niya, mga magulang, kapatid na babae, si Dong Qingsui, Qin Xiaojun, Liu Kaiming, Lin Zi. Hawak ang telepono, nag-isip si Lu Sheng. Isa-isahin ko kaya silang suriin. Kung imbestigahan niya silang lahat, abutin ito ng maraming oras. Ang problema, mahina ang signal sa Earth Abyss, kaya hindi makatawag ang cellphone. Kahit mag-text ay napakahirap. Gustuhin man niyang suriin, wala siyang paraan. Pinagpawisan ng malamig si Lu Sheng, iniisip, sana hindi sila masyadong malayo sa akin, kundi hindi ako aabot sa oras. Agad na kinuha ni Lu Sheng ang Red Star Dragon Pattern Spear at humarurot. Napakabilis ng kanyang pagkilos. Wala siyang balak na bumalik agad dahil hindi nakalayuan ang lokasyon ng minahan ng Mithril. Naisip niyang maaaring tapusin ito ng mabilis. Humarurot ang binata, nag-iwan ng gintong liwanag sa kanyang dinadaanan. Mabilis siyang nakarating sa lokasyon ng minahan ng Mithril. Ito na nga iyon. Ginamit ng binata ang kanyang spiritual power para iskan ang paligid at tiyakin ang kaligtasan. Walang mahanap ang spiritual power, ibig sabihin, kakaunti lamang ang mga tdo, heretical path, grandmaster sa Earth Abyss na ito. Tunay ngang hindi lahat ng Earth Abyss ay magkakakonekta. Kumislap ang mga mata ng binata. Hinigpitan ni Lu Sheng ang hawak sa Red Star Dragon Pattern Spear at malakas itong iwinasiwas. Boom! Naging isang nag-aapoy na dragon ang Red Star Dragon Pattern Spear na tumama sa malaking pader ng bato sa harapan upang hanapin ang Mithril. Wala nang pakialam si Lu Sheng kung makakaakit siya ng mga mutated beast o Tdo Grandmaster. Ang gusto lang niya ay matapos ito agad para makabalik na. Sakto sa pagbanggit, isang dambuhalang level 7 mutated beast ang lumitaw sa likuran ni Lu Sheng. Tahimik itong lumabas mula sa madilim na hamog, black fog, at sumugod kay Lu Sheng. Walang kahit anong inday na nagawa sa prosesong ito. Agad itong napansin ng binata dahil sa kanyang malakas na spiritual power. Sumigaw si Lu Sheng, huwag mo akong istorbohin. Bahagyang pinaikot ng binata ang Red Star Dragon Pattern Spear. Kumislap ang buong katawan ni Lu Sheng. Boom! Ang mutated beast na nagtangkang umatake sa kanya ay naputulan ang ulo at bumagsak ng malakas sa lupa. Ang natitirang life signs nito ay nagpakislot pa ng bahagya sa katawan nito. Sa di kalayuan, ilang tao na nakaupo sa bangkay ng isang mutated beast at kumukuha ng tissue fluid ang sabay-sabay na tumayo at tumingala. Tumingin sila sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Isang lalaki ang nagtanong, anong ingay yun doon? May malakas na amoy ng dugo na dumarating. Mutated beast ba o tao? Sumagot ang katabi, hindi ko rin alam. Puntahan natin at tingnan. CJ.
Agad na nagkasundo ang grupo, dali-daling tinapos ang pagkolekta ng mga samsam, at mabilis na tumakbo patungo sa pinanggalingan ng ingay. Sa ibang bahagi ng Earth Abyss. Roar! Isang mutated beast na may matingkad na berdeng balat, matulis na sungay sa tuktok ng ulo, 12 paa, at katawan na may habang higit sa 10 metro ang nakahandusay sa lupa at umuungal. Kung may tao rito, tiyak na magugulat sila at mapapasigaw dahil ito ay isang makapangyarihan na level 8 mutated beast. Ang distortion field na bumabalot dito ay sapat na para mawalan ng bisa ang maliliit na nuclear weapons. Ngunit ang level 8 mutated beast na ito, na maituturing na isang halimaw na hari sa ilalim ng Earth Abyss, ay basag na ngayon ang bungo, at ang life signs nito ay mabilis na nawawala. Isang pulang marka ng kamao, na parang nagbabagang bakal, ang malalim na nakatatak sa ulo ng level 8 beast, halos tumagos na ito. Isang figura ang nakatayo sa ulo ng dambuhalang halimaw. Malaki ang pagkakaiba ng laki nila ng level 8 beast, ngunit nagpapakita siya ng aura ng isang mas mabangis at mas mataas na predator sa food chain. Si Dong Qingyan. Ang lalaking ito ay matipuno at matikas, ang likod ay tuwid na parang bundok. Dahan-dahan niyang binanggit ang isang pangalan. Sa kanyang malamig na mukha, may bahid ng matinding hindi pagkagusto. Bakit napakalakas niya? Hindi naman gaanong mas malakas ang puwersa niya kaysa sa akin, pero hindi ko man lang masalo kahit isang dalaw niya. Bakit? Tumalon siya pababa mula sa ulo ng mutated beast. Habang papalayo, nag-isip siya. Matagal na nag-isip ang lalaki, nakakunot ang kanyang mga kilay. Ang Grandmaster aura sa paligid niya ay parang along nagbabago-bago, itinutulak palayo ang hamog sa paligid, na nahihirapang lumapit sa kanya, bumubuo ng isang vacuum area na siya ang sentro. Dapat masaya ako na natalo ko mag-isa ang isang level 8 mutated beast. Bakit ba ako naiinis ng ganito? Nakakainis talaga. Nagsimula siyang kunin ang tissue fluid mula sa level 8 beast na kailangan niya. Boom! Sa sandaling ito, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa malayo, pumutol sa kanyang pag-isip. Ang tunog ng pagsabog ay patuloy na naririnig at lalo pang dumadalas. Habang hindi pa tapos mangolekta ng sapat na tissue fluid ang lalaki, sa wakas ay lumingon siya sa direksyon ng tunog, iritado. Lintik! Sino ba iyang maingay na yan? Sa loob ng Earth Abyss. Hindi ba nila alam na masama ang timpla ko ngayon? Sa pagitan ng kanyang mga kilay, may nakatagong inis, tila maraming galit na naipon na walang mapaglabasan. Boom! Isa na namang pagsabog ang narinig. Sa wakas ay naubos na nito ang natitirang pasensya ng lalaking ito. Huminga siya ng malalim at ang kanyang katawan ay parang hangin na humarurot patungo sa pinanggalingan ng ingay. Hintayin mo ako. Talagang ginagalit mo ako. Boom! Muli, ang Red Star Dragon Pattern Spear ay malakas na tumama sa pader ng bato. Nagbagsakan ang malalaking tipak ng bato kasama ang mithril. Tinignan ng binata ang dami ng mithril at medyo nasiyahan. Malaki ang deposito ng mithril dito. Sa sandaling ito, 3 pang bagong mutated beast ang naakit ng ingay at sumugod. Ginamit ng binata ang kanyang panangga para hayaan silang sumalpok dito hanggang mamatay. Bumulong si Lu Sheng, sa ngayon, ang mga mithril na ito ay makaakit ng mga mutated beast. Maghukay pa ng kaunti at ayos na. Ang kabuang dami ay tiyak na hindi kasing dami ng mithril silver noon, ngunit ngayon ay mag-isa lang siya, hindi kasama ang Tiger Scorpion Squad. Nakaramdam ng pagkukulang ang binata. Tutal, wala namang tagabuhat ngayon, kailangan niya itong dalahin pabalik ng dahan-dahan. Hindi kayang magdala ng masyadong maraming bagay ang spiritual power dahil kailangan pa ring maglaan ng malaking bahagi para sa pag-scan. Biglang nanigas ang kamay ng binata. Ito ay dahil sa hindi maintindihang signal mula sa immortal cells na nagpapakaba sa kanya ng husto. Parang pakiramdam na nakikitang nahuhulog at mababasag ang isang florera sa harap mo na biglang nagpapahigpit sa puso. Ito isang taong mahalaga sa akin ang malapit ng mapahamak. Ganito kalakas ang pakiramdam baka hindi na ako umabot. Hindi na maghukay. Isinuko ni Lu Sheng ang ideya ng pagmimina ng mithril. Binalot ng spiritual power ang isang malaking tipak ng mithril sa lupa, naghahandang umalis. Sige, kunin ko na lang itong isang piraso. Itong mga mithril na ito hindi na kailangan. Nang akmang aalis na, agad napansin ng binata na may nagbago. Sa sandaling ito, ilang anino ng tao ang lumitaw sa harapan ng binata.
Nakita nila ang kumikinang na gintong tipak ng mithril na lumulutang sa kamay ni Lu Sheng at ang mga nasa paligid. Nanlaki ang kanilang mga mata, bumilis pati ang kanilang paghinga. Diyos ko! Mithril! Ang daming mithril! Tiningnan nila ang mga tipak ng mithril sa paligid, pagkatapos ay si Lu Sheng. Natuklasan ng taong ito ang isang minahan ng mithril. Mga kapatid, tingnan niyo! Wow! Ang daming mithril! Ang eksenang ito ay nagpaalala kay Lu Sheng sa mga ligaw na aso sa nakaraang buhay niya, parang mga asong sumusunod sa kanya kapag may dala siyang pagkain pauwi. Malinaw kay Lu Sheng ang nasa isip nila. Kalmado niyang sinabi, itong natitira ay para sa inyo na. Padaan. Nagmamadali siya at ayaw niyang makipagtalo pa sa mga taong ito, kaya't kusang loob niyang isinuko ang minahan ng mithril na hindi pa tapos hukayin. Tutal, hindi rin naman niya madadala ang mga natitira. Ang pinuno ng grupo ay isang kalbong lalaki na nasa katanghaliang gulang. Tiningnan niya ang umiikot na madilim na hamog sa paligid at tumawa ng malakas. Kaibigan, nagbibiro ka ba? Hinaplos niya ang sungay ng isang mutated beast na nakahandusay sa lupa at nagsalita, ang ingay mo sa pagmimina. Maaakit ng mithril ang mga mutated beast, hindi mo ba alam? Sa ngayon, malamang marami ng naakit na mutated beast. Paano pa namin mahuhukay ang natitira? Kaya mas mabuti pa ni. Itinuon ng lalaki ang tingin sa tipak ng mithril na hawak ni Lu Sheng, may bahagyang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Ngumisi siya ng may pagmamalaki, mas mabuti pang bigyan mo kami ng kaunti mula dyan sa hawak mo. Magkakaibigan naman tayo para ligtas tayong makalabas lahat. Pagkatapos magsalita ng kalbong lalaki, ang mga miyembro ng kanyang grupo sa likuran ay maayos na humakbang paabante, bumuo ng hugis pamaypay, at hinarangan ng mahigpit ang daan pabalik ni Lu Sheng. Ang intensyon ng pagbabanta ay hindi na kailangang sabihin pa. Kalmado ang mukha ni Lu Sheng habang humahakbang paabante. Anong sabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Nagbanta si Lu Sheng, ulitin mo nga ulit. Ang pagbabantang ito ni Lu Sheng ay nagparamdam sa kalbong lalaki at sa kanyang mga kasama na parang pinipiga ang kanilang mga puso. Ako ni. Bigla, dumating ang isa pang hindi inaasahang bisita. Ikaw ba yung gumagawa ng ingay kanina? Ikaw ba yung kumakatok dito na umaakit sa mga mutated beast? Isang matipunong lalaki, si Jijin, ang sumuri sa buong paligid gamit ang kanyang mga matang parang tigre. Huminto ang tingin niya sa lokasyon ng minahan ng mithril, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bumalik sa normal. Sa huli, napunta ang tingin niya kay Lu Sheng at malamig na nagtanong. Ang paglitaw ng matipunong lalaking ito ay biglang nagpabago sa ekspresyon ng kalbong lalaki at ng kanyang grupo. Halos kusa silang umatras ng 2 hakbang at huminga ng malalim, gulat na binanggit ang isang pangalan, Jijin. Ikaw si Jijin? Ang malamig na tingin ng matipunong lalaki ay dumapo sa grupo ng kalbong lalaki, walang pagbabago sa mukha. Kilala ninyo ako? Pilit na umiti ang kalbong lalaki. Nagbibiro po kayo, Ginoo. Ang pangalawa sa Jiangxingbang, General Star Ranking, sa buong Eastern Military Region, sino po ba ang hindi nakakakilala sa inyo? Kung gayon kilala nyo ba ako? Biglang may boses na umalingaw-ngaw. Tumingin ang ilang tao at nakita ang gwapong mukha ni Lu Sheng na bahagyang nakakunot ang noo. Malakas na tumawa si Jijin. Hahaha! Ikaw? Sino ka bang nilalang? Hindi kita kilala at hindi ko kailangang malaman kung sino ka. Ang alam ko lang, inistorbo mo ako kanina. At sakto, masama talaga ang timpla ko ngayon. Pinatunog ni Jijin ang kanyang leg, gumawa ng mga lagutok ang kanyang katawan. Isang kamay niya ay may hawak na espada, ang isa naman ay nakaanyong kuko, handclaw. Lumapit siya kay Lu Sheng, huminto ang tingin sa tipak ng mithril sa kamay ni Lu Sheng, at mayabang na nag-alok, isa, iwan mo lahat ng mithril. O 2, pati ikaw iwan ka na rin dito. Umatras pa ng ilang hakbang ang kalbong lalaki, na may bahid ng paggalang, tila sadyang nagbibigay ng sapat na espasyo para kay Jijin na magpakitang gilas. Sumenyas siya sa mga kasama sa kanyang grupo at nagsabi, panoorin natin si Ginoong Jijin na magtanghal. Sana may matira siyang kaunting sabaw para sa atin. Tumango ang ibang miyembro ng grupo ng kalbong lalaki bilang pagsang-ayon. Ang labasan mula sa Earth Abyss ay naharangan na ng matipunong lalaki, Jijin, at ng grupo ng kalbong lalaki. Sa paligid, nagkakagulo ang mga mutated beast. Sa maikling sandali, si Lu Sheng ay nag-iisa sa gitna,
Tila isang pagong sa loob ng banga, walang daan paakyat sa langit, walang lagusan sa lupa. Malalaking tipak ng madilim na hamog ang umiikot, tila malapit ng lamunin siya. Blag! Ang mithril na lumulutang malapit kay Lu Sheng ay bumagsak sa lupa. Malamig ang ekspresyon ng matipunong lalaki, si Jijin. Hindi niya mapigilang ngumisi. Hehehe bata, marunong ka palang umintindi. Kung gayon, ako ay iyo. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, pinutol na siya ni Lu Sheng. Ang martial arts intuition ninyong lahat pang display lang ba? Inilabas ni Lu Sheng ang Red Star Dragon Pattern Spear. Ang buong katawan ay nag-aalab sa galit habang nagtatanong. Bakit hindi niyo maramdaman na talagang nagmamadali ako ngayon? Na talagang naiinis ako? Iniangat ni Lu Sheng ang kanyang ulo, tinitingnan ang ilang tao sa harapan niya ng may kakaibang tingin na hindi maintindihan. Ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap, tila may kung anong gustong kumawala mula sa loob. Bakit kailangang sa oras na ito pa niyo ako guluhin? Agad, isang hindi nakikitang presyon ang unti-unting bumaba. Ang umiikot na madilim na hamog sa hangin ay biglang huminto, naging mabigat at hindi gumagalaw.